Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, pwede na raw bang ipahinga ang breeder kapag nakatatlong clutch na? Ilang buwan daw ba pwedeng ipahinga? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ang breeder natin nakatatlong clutch na, pwede na bang ipahinga? Ilang buwan pwedeng ipahinga? Mga kaibon, yan po ang tamang-tamang pagkakataon na ipapahinga natin yung mga breeder. Tatlong clutch, okay na po yan mga kaibon. Sa pagpapahinga naman, depende. Halimbawa po, yung breeder po ninyo, medyo bilog pa naman yung katawan, maganda pa. Siguro ko mga 2 weeks to 3 weeks pwede na uling gamitin yan. Ipahinga nyo lang po ng 2 weeks or 3 weeks. Kapag payat yung katawan, siguro ko po 3 weeks or mga 1 buwan yung pagpapahinga natin kapag payat yung mga katawan. Mga kaibon, sa pagpapahinga ng mga breeder, napakaganda, bago po ninyo yan ilagay sa flight cage para ipahinga, mas maganda purgahin muna ninyo para po matanggal yung mga toxic sa katawan, yung mga bula-bulate, para po mabilis manumbalik yung sigla ng katawan ng mga alaga natin. Halimbawa po, napahinga nyo na yung breeder, gagamitin nyo na uli. Bago po ninyo gamitin, ilagay sa breeding cage, mas maganda purgahin po ninyo uli para po matanggal uli yung mga toxic, bula-bulate sa katawan, para po kapag nagkaroon ng itlog, mataas ang tsansa ng fertility. Kapag naman po nagkaroon ng inakay, wala pong kaagaw sa nutrients yung mga magiging inakay para mas mabilis lumaki. So yan po mga kaibon, ang unang katanungan sa atin. Sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawang katanungan sa atin, halos puro na to sa project Lutino Opa. Marami ang nagtatanong sa atin dito tungkol sa mga pagpa-project ng Lutino Opa. Siguro ko po hindi ko muna masasagot yung iba. Yung iba muna, yung mga nauna ang masasagot ko. Ang tanong sa atin mga kaibon, back to back daw po na opaline, pareho merong split sa ino. Kapag daw ba nag-anak ng Lutino, automatic daw ba Opa na yon dahil sa parent na back to back opaline? Mga kaibon, halimbawa po meron kayong parisan na back-to-back opaline split ino. Kapag po yan nag-anak po ng biswal or non-biswal, lahat po yan opaline. Dahil po back-to-back opaline po ang parent. Kahit po halimbawa maglabas po yan ng biswal na albino. Dahil yung albino kulay puti, medyo hirap makita kung opaline siya. Dahil sa parent na back-to-back opaline, automatic po albino opa na po yan. Sa ganitong klase ng parisan, lahat po ng iaanak po nito opaline, mapabiswal or non-biswal, lahat po yan opaline. Kapag naglabas yan ng biswal Lutino opa, Lutino na kulay pulang mata, automatic po Lutino opa yon dahil po sa parent na back-to-back opa. So yan po ang pangalawang tanong. Pangatlo na katanungan sa atin, normal lang ba na di maglabas kahit biswal Lutino Opa Kak X green Ewing Opa split ino? Kasi walang biswal daw sa mga inakay. Sabi kasi daw ng breeder, naglabas na daw sa kanya yung hen. Alam nyo mga kaibon, kahit po biswal ang kapares ng kagaya po nito na Opa split ino, ang hen, ang kapares Lutino Opa nakak, kahit po biswal na po yan, hindi po yan mag-aanak ng halimbawa puro biswal din or kaya naman 2 biswal or kaya naman 3 biswal. Hindi po yan mag-aanak ng inaasahan natin. Ang ganito kasing parisan, merong pagkakataon na lalabas ng biswal, susunod naman wala. Minsan lalabas ng 1 biswal, susunod wala, sa susunod lalabas uli ng 2 biswal, sa susunod wala, sa susunod wala. So ganito po ang nagiging senaryo sa pagpapares ng ganitong klase. Alam nyo mga kaibon,
napakahiwaga kasi ng pag-aalaga ng mga ibon. Kagaya ng mga sinasabi ko sa mga naging past video ko, swertehan lang yan. Basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas po yan ng visual. Meron kasi akong dati naging content regarding sa ganito, kaya po hindi ako nagsasabi kung ilang percent ba ang pwedeng ilabas ng mga parisan na kagaya po nito. Kahit po noon, meron mga nang bash sa atin na siguro yung mga napadaan lang yon na doon sa dito sa video natin na sinasabi na ano daw yung mga sinasabi kong walang ano daw tawag po nito yung percent kung ilan ang ilalabas. Ano daw yung mga sinasabi kong ganon na walang percent samantalang meron daw. So hindi na po ako nakikipagtalo sa ganyan dahil po based on my experience na i-vlog ko na po yan kung ano ang nabanggit ko doon sa mga naging past video ko. Yun ay sarili kong experience dahil hindi ako nagsasabi kung ilang percent ang ilalabas ng ganitong klase ng parisan or ganitong klase ng project. Hindi po ako nagsasabi kung ilang percent dahil wala pong ibang merong alam yung nasa taas, yung Panginoon. Dahil alam nyo mga kaibon, napakahiwaga ng pag-aalaga. Kaya nga, swertihan lang po yan. Itlog kasi yan eh. Hindi naman natin nakikita yung laman yan kung meron na bang visual talaga doon or wala mga kaibon. Kaya po, basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas po yan ng visual. Huwag lang po kayong mainip dahil ganun talaga sa pagbibreed. Hindi natin masasabi dahil kung isipin yung parisan nga na possible by split or possible by possible naglabas ng mga visual, yan pa kaya sir na parisan mo Lutino Opa ang kapares Opa Ino, sigurado at maglalabas yan, pero hindi natin alam. Pwedeng sa susunod na clutch makabawi or kaya sa masusunod pa na clutch makabawi. Ganun lang po yan. Huwag lang po kayong mainip. Basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas yan. So yan po yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Panghuli na katanungan, ano daw ba ang pwedeng gulay na ibigay sa mga alaga natin? Yung gulay marami po. Pechay, kangkong, repolyo, pechay bagyo. So yan po, kung yung ibon ninyo may inakay, napakagandang gulay, pechay. Kung yung breeder nyo naman, yung parisan nyo naman ay halimbawa mangingitlog, mas maganda gulay na malunggay para mas mataas yung mga vitamins. Kung yung alaga nyo naman nasa flight cage, diet lang, so napakaganda, kangkong, repolyo. So yan po, pwede po yan. So hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po, happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.